talagang pagsasama-sama para 'pag naglabi ka, gaya ng sinabi ni Mea, there is strength in numbers. Yung tax. Una, tax exemption dahil mga non-stock non-profit ito mga MBA, supposedly automatically tax exempted. Eh, ibang mga tao sasabihin, ba't hindi ka na tumakbo? Bagkus, baka naman magiging party list itong grupo natin. Ako yung una-una nagre-react 'pag naririnig ko, tatakbo ako kasi gusto kong tulungan ang mga tao. Ang sagot ko do'n, bakit hindi ka ba makakatulong na hindi ka politiko? Magandang araw po. Ako si Dr. Aris Alip. Welcome sa Kanayon, Usapang Buhay at Kabuhayan. Sa CardMRI, naniniwala kami, ang pag-angat sa buhay ay hindi dapat pribilehiyo lamang ng iilan, kundi karapatan ng lahat. Nagiging mas makabuluhan ang negosyo kapag ito ay nakaugat sa pagtulong sa komunidad. At ako naman po si Robbie Alampay ng Puma Podcast. Kaanib po kami ng Card MRI. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tema, collaborating for collective impact. Sa panahon kung saan ang mga hamon ng kahirapan at kakulangan sa oportunidad ay patuloy na kinakaharap ng ating mga komunidad, malinaw na ang tunay na progreso ay hindi kayang gawin ng iisang tao o organisasyon lamang. Kailangan natin ang sama-samang pagkilos, pagtutulungan at pagbabahagi ng kaalaman at resources. Kasama natin ngayon si Junjay Perez, ang Executive Director ng Microinsurance MBA Association of the Philippines, MIMA, o kilala rin bilang Rimansi. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalakas niya ang microinsurance programs para sa low-income communities. Nanguna rin siya sa pagsulong ng mga pulisiya para sa sustainable risk management at financial resilience ng mga komunidad. Kasama rin natin si Maria Ana o Ma'am Mean Ignacio, ang co-founder ng Kasagana Ka Development Center or KDCI. 4 na dekada na siyang nagbibigay ng serbisyo para sa pagtaguyod ng micro-entrepreneurs at urban poor communities. Naging susi rin siya sa pagsulong ng national policies tulad ng Urban Development and Housing Act at ng Microfinance NGO Act. Ang isang natutunan ko na Doc, hindi pala kayo nag-iisa. Dito sa microfinance, sa microinsurance, dahil dami nyo ng miyembro at kilalang-kilala na ang KDMRI. Pero ngayon ako na mumulatan na kahit pala sa larangan na to at kahit pa sa lahat ng ginagampanan nyo, hindi pala kayo nag-iisa. Hindi kami nag-iisa doon sa microfinance institutions. No? Maraming mga MFIs. Kasi yung na-organize na Microfinance Council of the Philippines, kasama ko sila Mean, yan madami. Nasa bigit kumulang nasa 50 tayo. No? More than, mga 60 na ata So, marami yan. May co-op, may mga bangko, merong mga NGO, meron ding MFIs, sama-sama yan. Pero nung tinayo namin yung microinsurance, yun nag-iisa kami. Kasi wala pa nung microinsurance for the poor. Ang kalimitang insurance doon sa mga empleyado. Merong mga MBA din. Policeman MBA, Teachers MBA, Armed Forces, mga professional. Kaya nung sinimula namin yung MBA, Mutual Benefit Association, para sa mga mahihirap, para sa mga nanay, it took us 3 years bago yan na-aprobahan. Kasi nga, sabi ng Insurance Commission, at that time, ang MBA ay dapat professional. So, magaling yung aming abogado,
tiningnan niya, ni-review niya yung batas at saka yung regulation. Ang nakalagay doon, homogeneous grouping. Mm. So kung homogeneous grouping, edi papasok yung Teachers Association, Armed Forces, Firemen, Policemen, at iba-ibang profession. Homogeneous yun eh. Eh sabi namin, hindi ba ang mga mahihirap ay homogeneous din yun? Lo and behold, yun na ang pinagsimulan. Kalalabi namin. Mm. Tapos yun, we said na gusto kong tulungan yung mga microfinance institution magsimula din ng kanilang MBA. Kasi nga, wala naman kaming intensyong i-monopolize yun. At saka, sa dami ng mahihirap dito sa Pilipinas eh. Diyos ko, magtapong ka ng isang batong sa taas eh. Oo. Siguradong mahirap yung tatamaan eh. Nung nag-umpisa ang Remansi, at saka MIMAP, no? Nung nag-umpisa to, kayo pa lang ang miyembro? Wala Kita pa. pa lang. Oo. Kami pa lang. Pumasok ako ng Remansi MIMAP. No, 3 years after matatal, 2008. Kasi 2005 nagsimula talaga yung organization. So card pa lang. Tinayong Remansi para i-replicate yung business model ng Card Mutual Benefit Association sa iba pang mga NGO at saka MFI at saka kooperatiba na gusto mong tayo ng sarili. Oo, microfinance so gaya ng program. sabi nyo, wala kayong, hindi naman nyo pakay na i-monopolize. Pero what you're saying is, actually, pakay nyo talagang palaganapin at saka sabihin, sige, parang ito, Oo. ituturo ko lahat ng nalalaman Mayroon namin. pa nga kaming ginawang build, operate, and transfer technology. Ibig sabihin nun, siyempre, hirap yan kung paano magsisimula. Nagpa-parachute kami ng staff para turuan, tapos kami muna ang magmamanage. After 3 years, 2 to 3 years, kaya na, bibigay namin lahat yung mga naging koleksyon, pati yung pagmamanage. Kasi na-professionalize na eh. At saka yan, kaya isa rin yung gusto kong palaganapin ng card yan doon sa iba't ibang MFI, cooperative, NGO. Kasi I know na after a while maglalabi tayo eh. Kasi maraming kailangan ayusin sa batas eh. So you need a lobby group. Eh di ba dapat yan? Dapat industry ka. So yun. Kaya natatag din yung yung Remansi, MIMAP. No, so that's the association. Kayo, Ma'am Mean, kasapi kayo ng MIMAP. MIMAP. Yung aming Mutual Benefit Association. Kasi ang pinatatakbo ko ngayon, yung NGO na nanganak ng kooperatiba. So yung NGO namin, yung Kasaganang Development Center, natuto kami kay Doc Aris, at ito, nung sabi namin, pwede na siguro yung may resources na ibigay na sa mga nanay ang pagpapatakbo ng kooperatiba. Kanila na yon. So yung kita noong microfinance operations, sa mga nanay mapupunta. Kaya naipanganak naman yung kooperatiba, yung KECO. So, isa ba kayo doon sa nakatayo na bago tinayong asosasyon o isa kayo sa nakinabang at natuto sa asosasyon? Naging bahagi kami ng MIMAP, noong association ng mga micro insurance. No? At yung amin namang kooperatiba, kabilang ng Microfinance Council of the Philippines. Naniniwala kasi kami at yung mga tao sa likod ng aming mga institusyon na mahalaga ang sektor. Hindi pwedeng malaki, maliit ka man. Napaka-importante, lalong-lalo na kung meron tayong ilalaban na batas. Kasi ang kapangyarihan ng mga mahihirap nagmumula sa dami nila. No? At yun ang dapat natin i-harness o dapat natin patibayin para makuha nila kung anong nararapat sa kanila. Oo, kasi mapupunta tayo dyan dahil yan ang tema natin ngayon eh. Di ba? Yung pagsasama-sama. Talagang pagsasama-sama para pag naglabi ka, gaya ng sinabi ni Mean, there is strength in numbers. Oo. Ay ang dami natin nung nagsama-sama. Ang Remansi alone, more than 10 million, 16 million na nga eh, pagka pinagsama-sama pa yung iba eh. So, it becomes a lobby group. At nakikinig ang Insurance Commission, napaka-open, at pwede ka mag-hire ng mga batas at nakikinig din ang Senado at Kongreso. Sige. I guess that's part of the message doon, no? Na kahit malaki ka na, hindi pa rin pwedeng mag-isa ka. At kailangan mayroon ka mga kasama, may mga kaanim ka. And so, what have you validated for yourself now that you have this federation, this association?
And gaya nga ng sabi niyo, mahalaga 'to hindi lang para maabot natin lahat ng kababayan na nangangailangan, but even when it comes to policy work and advocacy, what have you validated and found for yourself, and what have you found na mahirap pa rin kahit na 20 na tayo? Oo. Pagdating sa larangan ng politika, kailangan ng numero eh. Hindi ka pwede magbago ng batas o mag-introduce ng bagong patakaran kung wala yung bilang kasi hindi ka pakikinggan. Limitado ang resources ng karaniwang mamamayan at sabi ko nga kanina, bilang ang kanilang pagmumula ng kanilang kapangyarihan. No? So, yung pagsasama-sama, kahit hindi pare-pareho yung estilo namin, no? Ibang patakbo ng CARD, ibang patakbo ng Asia Philippines, patakbo ng iba pang, lalo na yung mga maliliit na kagaya namin na siyempre iba ang considerations. No? Sa pagdating sa pagsulong ng batas, mahalaga yung mga white knights. Sino tong mga to? Yung mga taga-loob, yung mga taga-gobyerno. No? Again, you deal with politicians. When you deal with politicians, siyempre, numero na naman ang pakikinggan nila. No? Hindi mo madadaan sa beautiful eyes, no? Hindi mo madadaan sa drama. sa drama, no? Hindi, nung panahon na isinulong namin, halimbawa, yung Republic Act 10693 o yung Microfinance NGO Act, nagpadala kami ng mga delegation, mga nanay. At ang mga nanay, nagbantay ako sa pintuan ng batasan, at talagang nagdatingan ang mga nanay para ipakita na nandito kami, nagbabantay sa ginagawa ng mga tao sa the halls of Congress or the Senate. No? So, importante na makita nila na, ano to, hindi pwedeng basta-basta na lang tsutsugiin. O sige, sa isang banda, makita nila yung tinatawag na natin na warm bodies. Totoong tao tong mga to. Totoong tao tong mga dumayo, kumakatok sa pintuan ng Kongreso, halimbawa. Pero iba rin yung numero, no? Gaya ng sabi nyo. At pagka kinumpuni mo ngayon, yung lahat ng miyembro ng CARD-MRI, na mga miyembro nyo sa asosasyon, umaabot na ng ilan? 10 million na yung mga miyembro. And for politicians. At pag sinabi mong may taga Luzon, may taga Visayas, taga Mindanao, pag binanggit ang probinsya, tatayo yung mga nanay, ay talaga pakikinggan sila. Sa dami. Yun yung direct member. Pero itong MBA kasi, May may family pamilya pa. insurance. You're Oo nga talking pala. of ano eh. Oo. 30, May multiplier mga ka, no? 33 million lives. Which is, itong industry natin sa MBA, di ba Mayan, Jun Jay? We're contributing, kung hindi ako nagkakamali ha, itama mo na lang ako, 80% of the entire insured individuals dito sa ano. Oo. At laging inilalatayan ng Insurance Commission. Oo. Halos 20% ng population ng Pilipinas, 26% ng population ng Pilipinas. Oh, and this really speaks the language of politicians, di ba? These are voters, these are stakeholders, and for that matter, these are networks. I mean, marami kayong mga miyembro, mga sari-sari store, di ba? Kung saan nagtitipon-tipon ng mga tao. So, they can also amplify messages. Airtime sila doon. Yes, so nakikita natin yung potensyal, nakikita rin natin yung lakas ng pagsasama-sama, pagsasanib, pagkukumpuni, kahit man lang ng mga numero natin. Ano ba pinaglalaban natin? So we talk about policies that we want to advocate for. Is it all about micro-insurance and microfinance, or is it about something larger? Ang gandang pag-usapan niyo. Ano ba yung pinaglalaban natin ngayon sa MBA? Siguro gusto kong banggitin lang yung personal na bakit ko napasok yung ganitong klaseng trabaho. Nung malita ko, ang una kong natutunang dasal ama namin eh. Ang isang mahalagang mga salita doon, yung Apa namin, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Sa tingin ko, hindi kaharian yung sitwasyon na ang daming nagugutom, ang daming namatay si tatay, wala man lang panlibing kay tatay. No? Hindi kaharian ng Panginoon yung mga anak hindi nakakapag-aral. Kaya siguro yun yung basic o common o nagtatali sa aming lahat. No? Nagbumula sa mas malalim na kadahilanan, yung pagtulong sa kapwa. Hindi simpleng para kami makakuha ng pera para sa amin. So isa yon. Yung pangalawa,
ang nagbibigay ng tapang ako, makapal ang mukha ko pag mahihilingin ako sa pamahalaan at alam ni Awis yan. Kasi alam ko hindi para sa akin eh. Nagiging boses lang kami nung mga hindi maisa-boses yung sarili nilang nais na iparating sa ating pamahalaan. So sa tingin ko yun yung pagkakaiba noong business model, noong sama-sama kaming kikilos, no, para sa kabutihan ng mga mahihirap nating mga kapatid, sama-sama kaming kikilos kasi may mga patakaran ng pamahalaan na kinakailangan ayusin o kinakailangan mag-introduce. No? So, yun. Tapos yung sunod pa, nagsasama-sama kami kasi nga hindi namin kaya mag-isa. So, we understand why we need to do this. Alam na natin bakit ba tayo nagsama-sama. So, balikan natin yung tanong. Ano ba yung mga kinakapalan ni Ma'am Mean yung mukha niya para hindi mag-request mag-demand. Yung pag-iingay niya. Oh. So ano ba? Ano ba Bilang yung mga nanay. tinutukoy ni Ma'am Mean na hinihiling natin at pinaglalaban natin? O yan, banggitin mo yung pinagkikwentuhan Yung- natin kanina. Yung tax. Una, tax exemption dahil mga non-stock and profit ito mga MBA supposedly automatically tax exempted, no? Pero hindi automatic, dapat applyan mo, no? Tapos yung isa pa, yung mataas yung tax ng non-life insurance. Kaya hindi nakakababa yung non-life insurance product sa low income households dahil mahal pa rin siya dahil mataas yung tax Concretely, level. ano yung non-life? Kami nagtatrabaho sa urban poor community. Tabi-tabi yung mga bahay. Umpisan sunog ng isang Sunod. bahay, sunod-sunod na Tuwing yan. Mayo, di ba? Parating Hirap makahanap may magpapa-insure. Meron ba ikaw? Ikaw ba insurance company? I-insure mo yung bahay ng nanay sa Maralitang Tagasisyon? Mahal yung non-life, yung tax ng non-life. Kasi ang life insurance na ilabi na natin, 2% lang. Ibig sabihin niya, kada piso, 2 sentimo lang ang pupunta dun sa kaba ng gobyerno. Pagdating sa non-life, 26 to 28% ang tax. Kada piso, 26 hanggang 28 sentimos pupunta na doon sa tax. Ano yung pinag-uusapan nating pangmahirap? Napakamahal nga eh. Kaya, yan ay isang nilalabi dito. Kaya yung pinupropose natin, yung tax, ay ibaba naman, wag na nating ibabang baba, na 2%. Igaya natin sa iba't ibang ASEAN countries. Di ba ang baba doon sa ASEAN? Meron ng 5%, meron ng 10%. Kaya sila, maganda yung mga non-life. Ano yung non-life? Disaster insurance, housing insurance, vehicle insurance. May mga nanay natin medyo gumaganda na ang buhay. Hindi yung mga motorcycle, vehicle insurance. Hindi non-life yun. Kahit yung interruption ng business nila kung hindi sila makapagnegosyo. Yun yung wala pa tayo. Isa pa, yung sinusulong din natin na napag-usapan dito. Bakit naman yung MBA ay life insurance lang? Bakit hindi tayo pwedeng maging non-life, magbigay din ng non-life insurance product? Dahil limitado kayo. Limitado ang MBA sa life insurance kung non-life yan, ang kagandahan kasi ng MBA model, Romy. Kasi ang pag-aari niya, miyembro. Pangalawa, wala kaming mga adjuster. Yung mga nanay mismo, yung mga MBA coordinators, sila yung kumikilos. Mabilisan lang, Junjay. I mean, just a quick listing. Ano pa? Let's just limit it. Top 5. And without having to expound. Top 5 na pinaglalaban natin. So yun, yung una, yung completely tax exempt yung mga MBA sa corporate income tax, premium tax, at saka mga documentary stamp taxes. Tapos pangalawa, may ibaba yung non-life insurance tax para makapag-expand yung coverage ng non-life insurance. Pangatlo, yung MBA ay bigyan din ng power para makapag-offer ng non-life insurance. Kasi kung kami gagawa niyan, mabilis nakakalat yan sa mga communities, no? Dahil gawin naming affordable at saka mabilis yung mga pagbabayad, no?
Pang-apat, yung aming financial reporting, no. Ito medyo masalimuot, no. Pero ayaw namin na gagawin kaming yung pahirapan yung financial reporting na ang kailangan lang naman ng mga nanay na report sa kanila ay simple lang at madaling maintindihan, di ba? At saka panglima, yung may ma-enable din yung mga ibang sektor na wala pang coverage ngayon na maabot din sila ng O sige. ng Okay, insurance. ipitigil ko na dyan. Pero ganito na lang. Yung mga gusto nyo pa pong kailangang isang guni sa mga mambabatas natin, yung mga habaan nyo pa yung litanya, ilagay nyo po sa comments. I-type in nyo. Pero, No. Roby, Hmm. ito hindi litanya. Hmm. Ito, unique ito sa MBA, kagaya nila ng Mayan. Hmm. Yung tinatawag na 135. Pag may claim, Hmm. within the day, babayaran yan. Pagka may question, 3 days. Hmm. At yung ikalimang araw, magdidesisyon ka, yung MBA, babayaran ka o hindi. Di walang bitin. Oo. Okay. So again, one is 135. isang araw. Isang araw. Unang araw. Unang araw, Pag nakahiga si nanay, o kaya talagang may nangyari, gaya sabi ni Mayan, binawian ng buhay. Eh, patay na eh. Di bayaran mo kaagad. Kasi, yun yung, kailangan nila ng pera. Yun ang one. At saka yan, hindi nahihingi sa barangay, hindi nahihingi sa politiko. Eh, di you're cutting dependency. Yung three, Yung 3, pag may question, may sagot. at may sagot. No. At kung wala naman, bayad. Ah. At kung meron pang mga documents na kailangan on the 5th day, tapos ang boxing. Sige. Kaya yan, we're also challenging the traditional claim Sige. system. Okay. But what are we seeing now in terms of since itong kolektiba natin, since naitayo at dumadami na yung miyembro at nakikilala na, nararamdaman nyo ba na, parang pinapakinggan na tayo ngayon na, paano nyo sinusukat? Well, una sa association, meron na kaming regular na meeting sa insurance commissioner. Ang aming lead spokesperson, si Dr. Alip lagi sa meeting quarterly. So may regular na yan na pag nagpa-schedule kami sa insurance commissioner. Tapos pagka anniversary ng insurance commission, dati hindi kami, yung mga commercial insurance company lang yung natatawag dyan. No? Ngayon, pati yung association ng mga microinsurance MBA nare-recognize na. No? So natatawag na rin kami at saka yun, Tapos, yung minomonitor kasi namin na mga indicators naman sa kahit anong business, lumalago, lumalaki, lumalawak, Pero ang isa sa mga tinitingnan talaga namin dyan, for example, yung pinapareport ni Dr. Alip lagi, ilan bang pamilya yung natulungan natin today? Ilang benefit yung naibayad sa kanila. Sa aming monitoring, for example, halos 300 na pamilya yung nababayaran ng microinsurance benefits every day. Sabi nga ni Dr. Arep, ang translation niyan, 300 families na hindi na manghihingi ng semento, ng plywood sa mga politiko. Diba? At gaano kalaki yung nababayad? At least 10 million every day average na yung ibibigay na benepisyo dyan. So, yan, isa lamang sa mga impact na minomonitor. So, nadama natin yung sarili nating bigat. Nadama natin. Ang next question ko, we talk about lobbying and we talk about a collective voice. Gaya na sabi ko kanina, we speak it in the language that politicians understand. Voters to. Diba? Million tong voters. Do you speak the language in any other language? Let's say, for example, what about for the private sector? Maybe for public sector and for politicians, the language of voters is the most important thing for them. Does your work, whether you call it lobbying or influence or whatever, does it also have an eye towards ano yung pwedeng maging impact naman if we collaborate or we send a message to the private sector also? Gusto kong i-distinguish yung ugnayan, There's the collaborative approach, na kung saan meron tayong specific objective o layunin na gustong marating. And then there's the partnership na mas formal. Okay?
time-bound, pagkatapos may mga formalities na kinakailangan ma-involve doon. At yung sa private sector, sa tingin ko, dahil alam mo naman ang private sector, bottom line ang titingnan niya agad-agad eh. Okay? Kinakailangan mas partnership, mas formal. Kasi maggagawa kayo ng mga sistema para marating ang isang layunin. Whereas ang collaboration, no, it can be short-lived. Pag nakuha, sige, nakapaglabi na tayo. Okay, sige, pwede na. Pero kung ang inyong layunin ay kagaya nung amin, yung batas, kailangan mong bantayan din yung batas, and therefore that would take a longer collaboration effort. And that's why we formalize it through the partnership or through the council. Okay? So, yun yung pagkakaiba. Now, sa tingin ko, ang challenge sa amin, nasa sektor na ito, ay yung partnership with the private sector, which is more challenging. Why? Kasi, private sector ang unang titingnan bottom line eh. Kumikita ba kami? O kikita ba kami? No? Yung effort ba, yung pinasok ba naming kapital, tutubo. Although there are right now, dahil pinag-uusapan ng sustainability, yung environment, tralala, mas nagiging bukas ang private sector sa ibang klaseng ugnayan sa mga katulad namin na kumikilo sa mga maralitang tagalunsod. Kung tutuusin, hindi pa nila nakikita yung bentahe ng pagtatrabaho sa mga organisadong sektor. Like yung sinasabi, ang mga microfinance NGOs, kung tutuusin, meron kami mga social infrastructures. Ang kinikilala pa lang ay yung infrastructure na semento eh. Pero yung mga kagaya nung panahon ng COVID, no? Ang estilo ng mga tumutulong na foundation, luluto sila, i-distribute nila, ibibiyahe pa yung pagkain para i-distribute yung pagkain. Samantalang meron kaming social networks, yung mga karinderya. So, merong mga social infrastructures, even the local governments are not making use of the social infrastructures within their own locality. No? So, both private sector and local government, no, iba lang ang tingin sa atin ng mga national government eh. Pero yung mga local government, hindi pa natin talaga na ma-maximize yung pakikipag-ugnayan sa kanila. Oo, and sila rin, hindi nila na ma-maximize yung network. Yung feeding nga, pwede yung karinderya, hindi nila ginagamit. Oo, for example, ngayon, meron na naman tayong krisis na dinadaanan. Kinag-uusapan na naman natin ng ayuda sa oil crisis. Now we go harken back all the way to the debates during the pandemic. 'Di ba? Na sige, magkaisa tayo sa ayuda, how do we even deliver the ayuda, 'di ba? And so on. You're saying, "Hello, nandito kami." Dito kami. So, supposedly ngayon, halimbawa sa pandemic, sa oil crisis, yung mga driver, yung mga operator na hindi makakabiyahe, walang kinikita, papakuha sila ng financial assistance mula sa kung merong insurance product na sumasagot noon. Isang bagay yung hindi nakikita yung potensyal na makipag-collaborate sa inyo. Sa kabilang banda, ibang bagay pa yung ayaw ko. Because are there sectors, are there people, are there reasons for whether it's public, civil, or private sector to be threatened by you? Whether as competition yan 'di ba? Parang I hear what you're saying, yung mga maralita, there are some companies, there are some businesses that don't even see that there's business viability there. This is a real market. There's real purchasing power here. On the other hand, there are businesses who will say, no, that precisely is my market and I am trying to so bukod sa unappreciated or underappreciated yung komunidad nyo, is there also an aspect here that some people, some sectors actually feel threatened by it? Well, yung sa akin kasi, una sa lahat, nais ko munang bigyan ng emphasis yung collaboration natin sa government. Yung Insurance Commission has been very supportive with us. Actually, kasama namin sila, kasagpi namin paglalabi doon sa tax, doon sa tax exemption, pati yung ang daming products na inaprubahan ng Insurance Commission. Lalo na si Commissioner Regalado, basta lumapit, all ears Recently, Micro Taka Pool, nakakuha na naman ng industry niyan.
Ang Senado, meron tayong mga kasagpi diyan. You remember nung the last Congress, si Senator Gatchalian, very supportive dun sa MBA. Ngayon with Senator Bam Aquino, sila Senator Kiko, at marami pa, no, pati dun sa Kongreso. So, doon sa lobbying, sinasabi ni Mean, talagang na tumutugon na sila. Pero si Mean talagang magaling sa LGU, nangongopya kami diyan eh. Talagang alam niya kung paano bumalanghay doon sa bumalangkas doon sa mga LGU. Kaya kami, natututo rin kami dahil kami minsan, nag-very kami sa LGU. Pero siya, nagbibigay ng ng And then as you learn, you share with the association then. Oo, kaya kumalat, Ah. lalo na ng pandemic. Oo. Pero yun namang sa larangan ng ng private partnership. Meron naman, may mga merong mga insurance company na may puso din naman, basta naka-align din. Tulad halimbawa ng partnership namin sa Pioneer. Kasi yung Pioneer, tama naman talagang yung bottom line titingnan. But may makikita ka ring partnership na ang bottom line mahalaga, pero joint venture kayo. So kung may kita, kasama ka doon, hati kayo. So magpo-flow back yun sa mga nanay. At yung MBA, yung ibang association, industry association ng commercial insurance company, actually they're very supportive eh. Nakikita na nila itong the power of our network eh. Kaya lang, syempre kinakailangan sa partnership, ang sabi nga ng mga nanay walang api sa nag-uusap. Kaya kailangan mag-uusap tayo. Talagang pagka yung may bottom line talaga titingnan kasi syempre hindi naman ito charity. Ako sa akin talagang I don't want to run things on charity. Kinakailangan talagang dapat maging sustainable. Merong natithreaten, meron din namang natutuwa kasi when they see this opportunity, kagaya na banggit kong mga partnership, nakita nila yung opportunity and happy naman yung partnership. Alam nyo na, yung darating na tanong, you want to influence policy. Diba? Parang binuo natin to para meron tayong vehicle, meron tayong plataforma para mapalakas ang boses natin, para madala natin sa Kongreso kung ano kailangan iparating. Ibang mga tao sasabihin, ba't hindi ka na tumakbo? Bagkos, baka naman magiging party list itong grupo natin. I think kahit sa aming mga leadership sa mga sa mga communities, no. Kasi merong mga sentro yan, no. Merong mga malalaking grupo na sa mga branches, no, pataas, no. So isa diyan kasi yung iniiwasan na magamit sa politika, no, yung programa, no. Kasi Or mabahiran man lang. mabayaran lang sa politika, no. So pero I defer to my leaders sa industry, no, yung para sagutin niyo. Sige, direction na kayo Paano naman. Yung para pasikot-sikot na nga yung tanong ko eh. It runs counter to the very essence of empowerment. Really? Okay. Okay. For me. Nice, ano? Kasi sabi mo, dapat ang kapangyarihan nasa mamamayan. Tapos ikaw gagamitin mo yung boto nila para mailuklok ka sa posisyon. Ako yung una-una nagre-react pag naririnig ko, tatakbo ako kasi gusto kong tulungan ng mga tao. Ang sagot ko doon, bakit hindi ka ba makakatulong na hindi ka politiko? Para sa akin, ang pinakasukatan ng tunay na pagmamalasakit sa kapwa, no? Hindi mo kinakailangan magpolitiko eh. Kasi pwede mo, sila ang iaangat mo para sila yung, kung gusto nila tumakbo bilang politiko, sila yung tatakbo at sila yung tutulong sa kanilang sektor. Marami nagtatanong yan kasi inevitable talaga habang lumalaki ka. Unang-una, pag lumalaki yung institution mo at saka yung network mo, may mga batas talagang dapat kang isulong eh. Kasi kung kagaya namin sa industry, kami nila Mean, nila Junjay, nila Rapa, poverty eradication kami eh. So, lahat ng aming ginagawa towards sa poverty eradication ng ating bansa. Kaya, ang tinahak natin, talagang maraming challenges. Siyempre, may mga threat din. Dahil may numbers ka, maraming manliligaw sa iyo. Kami kasi, malinaw sa amin yung aming agenda eh. Gusto namin ito talaga makatulong. Maraming salamat po again, Dr. Alip. Maraming salamat. Salamat. Junjay, Ma'am Mean.
At salamat po na sinamahan niyo kami. Ang ating napag-usapan ay nagpapaalala na ang tunay na progreso ay nangyayari kapag sama-sama tayong kumikilos at nagmamalasakit. Kapag pinagsama ang lakas ng bawat sektor, nagiging posible ang mas inklusibo at makatarungang pag-angat. Sa Kanayon, patuloy naming ibinabahagi ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at praktikal na aral dahil ang bawat kwento ay isang hakbang sa matatag na bukas. Samahan ninyo kami sa mga susunod pang episodes ng Kanayon. Mag-subscribe na sa official YouTube at Spotify ng Bente Productions. Kung kayo ay may negosyo, may pamilya at may iniisip na kinabukasan, samahan niyo kami sa susunod pang mga kwentuhan. Muli, ako po si Robbie Alampay. At ito ang Kanayon, usapang buhay at kabuhayan.